Nakalaya naman si Jacinto sa kulungan ng dahil kay Senador Maristela. Sinabihan ni Domingo si Jacinto, biruin niya, pati si Senador Maristela napapaniwala niya nangalampag sa itaas kaya yan nakalaya siya. Sinabihan ni Jacinto si Domingo na puro lang kasi siya hinala. Hindi ganyan ang pagiging mahusay na pulis. Hindi sila nakabase sa maling akala. Ang sabi ni Domingo, kung talagang malinis siya, panindigan niya ito. Tumulong siya na mailigtas ang mga tao sa La Playa Roja. Ang sabi ni Jacinto na yun naman talaga ang kanyang gagawin kung hindi lang siya nang himasok. Galit na sinabihan ni Domingo si Jacinto na kalkulado niya ang kanyang bawat galaw. Isang maling kilos lang niya, babalik siya sa loob ng kulungan. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang hindi na siya mailalabas ng kahit sino man. Sinabihan ni Liam si Lieutenant Arisa, ayan niyang maging sagabal, kaya kung pwede na silang umalis sa isla, handa na siya. Ang sabi ni Lieutenant Arisa, pero hinihintay pa nila ang go signal ni Carriazo kung ligtas ang kanilang mga dadaanan. Ang sabi ni Liam, kahit sabihin pa niya na ligtas, alam naman nila na hindi kasiguraduhan yon na wala silang makakaikwentrong problema, kaya kailangan niya ng isang baril. Sinabihan ni Mang Ben si Lieutenant Arisa na magtiwala lang siya kay Liam kapag sila na ng kanyang apo na si Olsen ang magkasama. Liamado sila at sinabihan niya si Liam na sobra siyang masaya nito na nagkaayos na silang dalawa ni Olsen. Ang sabi ni Liam na tumulong si Olsen sa pagligtas nito sa kanya. Tatanawin niya ito ng malaking utang na loob. Tsaka ang importante sa kanya ngayon, magkaisa sila para sa kapakanan ng lahat. Nagtanong si Lieutenant Arisa kay Liam na isa siyang chef, paano siya natutong humawak ng baril. Ang sagot ni Liam na maliban sa martial arts, parte na ito sa tinuro sa kanya ni Chef Lo. Parang tatay na niya si Chef Lo. Narinig naman ni Greta ang kanilang pinag-usapan at bumalik sa kanyang isipan ang sinasabi sa kanya ni Magnus at ang kanyang narinig kay Ian at kinuha niya ang cellphone ni Lieutenant Arisa dahil may tatawagan siya nito. Binabati naman ni Lucas si Jacinto na nakalusot na siya kay Domingo. Ang sabi ni Jacinto, nabuti na lamang naniwala sa kanya si Senador Maristela. Ano na bang nangyayari sa plano? Ang sabi ni Lucas, na-relax lang siya. Sila na ang bahala nito, pati na rin kay Domingo. Problema pa ba si Domingo? Gusto ba niyang mas permitting solusyon? Ang sabi ni Jacinto na hindi na, basta siguraduhin nila na wala ng aberya. Ibinalita naman ng mga tauhan ni email kay Dado na hindi nila nahahanap si Ian at nilibot na nila ang buong resort. Negative. Sa paglilibot ni Dado sa isla, nakita nga niya ang dalawang speedboat ng mga pulis at agad siya nito nagtago nung dumating sina Carriazo. At nung umalis na ang mga pulis, agad itong sinundan ni Dado. Samantala, tinawagan ni Greta si Jacinto, tinawag niya ito sa ngalan na Jericho at galit na sinabihan ni Greta si Jacinto kung bakit ganito ang nangyayari. May usapan sila. Ngunit naputol ang kanilang pag-uusap dahil dumating si Senador Maristela. Magkakilala pala si Jacinto at Greta sa isa't isa at party pala si Greta sa plano ni Jacinto para sa La Playa Roja. Sinabihan ni Senador Maristela si Jacinto na may utang siya sa kanya. Ang sabi ni Jacinto na makakaasa ito sa kanya. Habang si Liam tinanong niya ang kanyang ina kung sino ang kanyang kausap. Sino si Jericho? Nakahanap naman ng palusot si Greta at sinabi niya na kontak niya ito sa police station. Wala kasing nangyayari dito. Hindi pa rin sila makaalis. Mayroon pa bang darating na tulong? Sinabihan ni Liam ang kanyang ina na ginagawa ng mga pulis ang lahat. Hayaan na nila na gawin ang trabaho ng mga pulis. Sinabihan ni Lieutenant Arisa si Greta na tama ang kanyang anak. Ginagawa na nila ang lahat. Ang katunayan nito, naghihintay sila ng signal para mailabas silang lahat dito. Magpapadala din ng backup ang mainland station. Ibinigay na nga ni Senador Maristela ang 100 million sa mga housing sticker at nakausapan niya ang kanyang anak. Ngunit hindi pa niya ito makukuha kung hindi niya mapapalaya sa kulungan ng kapatid ni Lucas. Nung sinundan ni Dado ang mga pulis, nalaman tuloy niya ang kanilang pinagtataguan. Babalik naman si Lucas sa isla at kasama pa niya si Jacinto. Sinabihan ni Jacinto si Lucas, hindi na tama ang mga nangyayari. Ang sabi ni Lucas, may mga namatay na VIP. Hindi pa niya nakukunan ng ransom. Ang galit na sabi ni Jacinto, hindi yun ang ibig niyang sabihin. Napakasimple ng plano. Mag-hostage, kumobra, pumislit.
bakit naging massacre. Ang sabi ni Lucas, sumusunod lang siya sa utos ni Boss Emil. Galit na sinabihan ni Jacinto si Lucas na siya ang boss dito. Naintindihan ba niya? At sobrang nagulat pa si Jacinto nung dinukot pa ni Lucas si Domingo at pinatay pa niya ito. Kaya galit niyang sinabihan si Lucas na makalat ang kanyang ginawa. Pulis yan, isang major. Maraming maghahanap sa kanya. Ang sabi ni Lucas, marami ng death threat si Domingo sa mga drug lord at wala nang maghihinala sa kanya, bawas kalat. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Roja.